Kailangan po natin gawin sa pag-estimate po ng lalim kung paano po ginagamit itong triple antenna. Kapag triple antenna lamang ang pinusuan, kapag mag-i-estimate ng lalim. Kapag iyon tinapatan na, nasundan na po natin kung nasan po yung aura ng gold. Magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Ito po yung pinusuan ng atin pong ka-TH mula po sa probinsya ng Davao City. Isang long range locator, triple antenna. Ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating triple antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, ang triple antenna po at single antenna ay pang long distance. Ginagamit po yan sa pang ibabaw lamang ng lupa. So tagapagturo po siya ng direksyon kung saan po lumalabas yung aura ng gold. So kailangan po natin gamitin din yan o tuwangan ng isang aura meter at isang Japanese one. Yan po mga ka-TH. So kailangan po natin gawin sa pag-estimate po ng lalim kung paano po ginagamit itong triple antenna. Kapag triple antenna lamang ang pinusuan, kapag mag-i-estimate yan ng lalim. So mga kababayan, mga ka-TH, muli niyo po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po demo kaalaman na pinusuan po ng ating ka-TH mula po sa Davao City. So ito pa rin mga ka-TH, dito po yan binabalahan. Pwede ka po magbala dyan ng alkitram, bomba, poison, yan, bomb, at kung ano po na pwede mong ibala diyan, ano po yung gusto mong hanapin, yan po yung ilulukit ng atin pong triple antenna. So meron po tayo dito mga ka-TH, ito po yung 24 carats gold ring na atin pong gagamitin bala dito po sa ating triple antenna. At meron din po ako ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats ring. Yan mga ka-TH, mga kababayan. So paggamit pa rin po natin ng triple antenna. So itong dulo ng antenna sa ibabaw, huwag nyo na yan pahabain. So okay na yan, kahit hindi nyo po yan pahabain ng isang diretsyo. So kailangan pa rin po sa paggamit natin, lalo na kapag makisimula na po tayo, nandun na po tayo sa area. Tulad pa rin po ng aking binabahagi, kailangan fresh po yung ating kaisipan. Yan, at hindi po dapat mainit yung ulo. So, ganyan. At ito pa rin mga ka-TH, mahalaga pa rin po, yung dulo ng antenna ay ipapahid pa rin po sa lupa. So, iba-iba po yung content ng lupa na ating pinupuntahan, yung ating area. So, iba-iba po yung aura. Kaya mahalaga po na kailangan ipahid yung dulo, para kapag lumipat po tayo ng area, ipapahid natin doon. So, kung ano po yung ating hinahanap, mabilis po niya. Matatagpuan yan, makakabisado niya po agad yung paligid. So, ganun po yung ibig sabihin na kung bakit pinapahid natin yung dulo ng antenna sa lupa. Dito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, sa pagtaas pa rin po natin ng triple antenna. So, kailangan ang paghawak po natin sa handle ay gitna ang palad, pisil, tamang pisil, hindi siya luwag, may konting higpit, at dinadama na po natin yung frequency, yung magnetic field. Dapat tayo po yung kukunikta, tayo po yung naka-ground patungo po doon sa ating target. So ginagamit po natin ang triple antenna, yung hindi po natin kayang amuyin, yung hindi po natin kayang hanapin sa pamamagitan po ng locator, yan po yung hahanap. At kung ano po yung ibinala natin, ano po yung nakabound diyan, yun po yung kanyang ituturo na hindi po kayang gawin ng tao, hindi kayang amuyin. So sa pamamagitan ng triple antenna, bagay single antenna, na kahit po yan ay malayo, ay kaya po niyang amuyin ng atin pong antenna. Kung ano po yung ibinala, yun po yung hahanapin niya. Dito pa rin mga ka-TH, mga babayan, sa pagtaas pa rin po, tamang taas. Pag itinaas po natin ang triple antenna, tamang taas yan. Yan mga ka-TH, at doon na po akin dyan tuturo sa atin pong hinahanap. So yan, sa unang taas, pangalawang taas, yan, ay kabisado na po niya yung atin pong target. So doon na po siya naglulukit at wala po dito dahil nandun po yung ating target. Dito pa rin mga ka-TH, mga kabayan, yan, dyan pa rin. So yun po yung pagkakaiba na kapag manual. So kahit napakaliit po niyan na sing-sing, maging iyan ay napakaliit na hikaw, ay may kakayanan po na makapaglukit, makapagturo itong ating triple antenna. Ito pa rin mga ka-TH, mga kabayan, yan, pag tinas po yan, doon po agad dyan tuturo. So ganyan po yan. Yan.
So ito po yung ating triple antenna na segundo lamang. Ay mabilis po siya magtuturo doon po sa ating target. So ito mga katiits, mga kababayan, tagapagturo po siya ng lokasyon kahit napakalayo po niyan kapag iyon tinapatan na. Yan mga katiits, tatapatan po natin yan. Nasundan na po natin kung nasan po yung aura na gold. Dito na tayo, tinapatan na po natin yan para malaman po natin yan. So ganyan pa rin yan. Tatapatan po natin yan mga katiits. Yan. Ang ating po triple antenna ay kung saan po yung iikot. Kapag nandun na po tayo, natapatan na po natin yung ating po target. At kapag ka po yan ay tuloy-tuloy na kanyang pag-ikot, so yan po ay nasa frequency na po tayo ng gold. Yan. Nasa oras na po tayo ng gold sa mga katiits. At tuloy-tuloy na po yan. Dahil naladama na po natin yung pinaka-frequency, yung signal ng aura ng gold dahil nasa tapat mo na po tayo. Dito pa rin mga katiits, mga babayan, ganyan po yung magiging reaksyon ng ating triple antenna kapag natapatan na po natin yung aura ng gold. So ganyan po yan pag-ikot ng ating triple antenna. So mga babayan, mga katiits, kapag tinapatan po natin ito pong aura ng gold, ang reaksyon po ng ating triple antenna kapag dadamahin mo yung paghawak, yung paggalaw niya, so yan po ay maalwan yung kanyang pag-ikot. Hindi po mahirap, hindi po natin pinipilit umikot. So hanggang yan po ay lalakas ng lalakas, lalo na kapag dinadama mo na, ipinipil mo na yung paghawak, yung iyong kaisipan ay nakapokus na doon sa ating hinahanap. So iikot na po talaga yan, sigurado po yan. So kung kayo man po ay hindi agad makapagpaikot ng mabilis, ang mahalaga po niyan, dahil wala pa po sa iyo yung frequency. So pag umikot po yan mga katiis ng mahina, pag umikot po yan, so mahalaga po yan, basta alam mo na nado ka sa tapat ng gold, ay iikot po itong ating triple antenna na kahit mahina yan, dahil hindi pa lubos na nasa iyo yung frequency, yung ground. So alam mo na po na nasa tapat na po ng aura ka ng gold. So yan mga katiis, mga kababayan, kapag na-locate mo na yan, gagamitin mo na po yung Japanese one. Kung walang Japanese one, Japanese orometer. Kung wala kang Japanese orometer, orometer. So, alamin mo yung lapad ng detection niya, kung gaano siya kalapad. So, tapos ng mga katiits, alam mo na yung laki niya, kwadrado niya, sa pamamagitan po ng ating magnetic wire, number 18, na magnetic wire, ay itutusok mo po yung dulo sa gitna ng ating pong detection, at gamit po ang triple antenna para malaman po natin kung gaano kalalim po yung ating huhukayin. So sa pamamagitan po ng triple antenna, kung isa lang po yan, so ang gagawin po natin dyan, kailangan ito papuntang west. At dito po tayo sa north. May distansya po tayo dyan na 5 meters. Gagamitin po natin ang triple antenna, papunta po yan doon sa katawan ng magnetic wire dahil black na po ito. At yan po ay nakuha na ng magnetic wire yung aura niya. Kaya mula po doon, kung matatagpuan mo doon sa katawan ng magnetic wire, yun pong detection, yun po yung layo. Mula po doon, bimidroin mo hanggang dito, yun po yung magiging lalim na unang estimate na lalim, na yun po yung ating hukayin. So mga kababayan, naway makatulong po ang simple video nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. At pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits. Hanggang sa muli po.